What is up guys? Welcome back to the channel. Real talk muna tayo ngayon. Alam ko medyo sensitive ng topic natin ngayon. Laging pinagchichismisan pero hindi inaamin. Bakit may mga babaeng pumapayag maging kabit? And again, hindi tayo nandito para manghusga. Minsan kasi madali magsabi ng mali yan, pero mahirap intindihin yung mga dahilan sa likod nun. So, let's break it down gently and hopefully may mga ma-realize ka after this. Okay, let's get into it. Minsan nagsisimula to simpleng connection lang eh. Yung tipong may mga lalaking mabait, thoughtful, laging nandyan kapag kailangan mo ng kausap. Sa simula, wala ka namang idea na may asawa na pala. Or minsan, alam mo, pero sinasabi niyang hindi na kami okay. And when someone gives you that kind of attention, lalo na if vulnerable ka, madali kang ma-attach. Like, example, si Ana, bagong hiwalay, emotionally drained, naging safe space na si Mark. Until nalaman niya may asawa. May sabit pala. So, pumayag na lang siya kasi binibigyan siya ng atensyon ni Guy. May iba namang pumapayag dahil mababa yung tingin nila sa sarili nila. Hindi sa gusto nilang maging second choice, pero parang nasanay na sila na sila yung pinipili in private, never in public. Yung validation na may nagmamahal, even if it's wrong, nagiging comforting para sa kanila yun. Exactly like Carla, example. Lumaki sa comparison at criticism, isang compliment lang, napapaniwala siyang special siya sa taong may asawa. Karamihan, ito yung mga sa household na hindi siya nabibigyan ng atensyon. Alam mo yun? Para siyang middle child, gano'n. Parang ganun yung niya. Ganun siya sa loob ng bahay. That's why pumapayag siya maging kabit. Kasi mababa yung tingin niya sa sarili niya. So, meron din naman mga babae na hulog sa fantasy. Yung idea na one day sila yung pipiliin. Parang teleserye sa utak. Hindi dahil sila, may na utak nila ha. Pero dahil hopeful sila, umaasa sa baka naman. Alam mo yung mga taong, alam mo yung mga lagi nagbabasa ng tawag dito, Wattpad, yung ganun, tapos lagi nanonood ng teleserye. Parang ganun yung fantasy na someday ako naman pipiliin. Malang fantasy yung nasa isip niya. Yung kabit-kabit sa fantasy, sa teleserye. Ganun yung gusto niyang mangyari. Like, example, Jessa, 5 taon nang hinaghihintay yung maghiwalay na kami line. Alam mo yung hinihintay niya, maghihiwalay na kami. Maghihiwalay na kami, sinasabi nung guy sa kanya. Pero, hindi talaga yung mangyayari. Hindi yan mangyayari kasi at the end of the story, siya yung hihiwalayan. And si Guy, move on, kasama yung totoong pamilya niya. And kabit, kawawa. Lugmok yun. And mas mahirap dito, yung chismis na naging kabit yung babae. Mahihirapan siya makakuha ng bagong relasyon sa ibang lalaki kasi yung chismis na yun, nagsisirculate yun dun. Iniiwasan yun ng mga lalaki. So, yun nga. Kawawa naman yung babae pag gano'n. For others naman, convenience lang talaga eh. Alam mo yun, hindi sila ready to commit. Ayaw nila ng pressure and ironically, mas madali sa kanila yung may sabit kasi walang heavy expectation yun eh. You know, body to body, nagba-vibes lang sila. Alam mo yun, parang fubo setup lang sila. Alam ba, si Rina, example super career focused na woman to Hindi niya kayang magbigay ng traditional relationship. Yung setup na nila ni Tom na si Tom may asawa yun. So, workmate niya o nakilala niya online pero may asawa yun. Walang demands, walang drama. Kaya kahit alam niyo may mali, nagstay siya kasi wala naman pressure. Walang away na mangyayari. Pag gusto lang nila magkita, mag-sex or something, ganun. Ganun lang yung setup nila. Fubo nga lang. And yes, may mga situation na pinapatunguhan talaga ng pera eh. Alam mo yun, financial support. Pag hirap ka sa buhay, tapos may taong willing tumulong, nakakalito talaga sa part ng babae kaya nagiging kabit. Mostly mga mga bata, mga teen, mga 18 pataas or 20 early. Alam mo yun, may mga luho. O kaya, pambayad sa eskwelahan, pang-apply ng trabaho, pang ganun, alam mo yun, pang gimmick. So, pumapayag na lang silang maging sugar baby. Sa kanila nga sugar daddy. Halimbawa, si Rina, halimbawa, si Joy, single mom, walang stable job.
nakapasok sa ganitong setup dahil tumutulong yung guys sa pangangailangan nila. So tinanggap niya kahit kabit siya. Kasi nakakatulong naman para sa kanya. Pero alam mo yun, mali ito kahit saan aspeto. Kasi may asawa, si Guy. And si kabit, ninanakawan niya yung totoong asawa, totoong pamilya ng pera. Hinahati pa niya. So mali ito. Pero may mga babae talagang ganyan. Pumapayag financial support lang. Sa pa dito. Yung trauma bonds. Alam mo yung trauma bonds? Yung parang yung cycle na super sweet today, cold tomorrow, tapos biglang sorry, and ikaw lang mahal ko. Emotional highs and lows, nagiging parang addiction. Yung parang roller coaster feeling na hindi mo alam kung ano nangyayari sa inyong dalawa Pero ano ba yung si Guy cold sa'yo kahapon, sweet ngayon, tapos may ikipagkita, sorry, ano yun lang niya si kabit, bibirahin lang niya, tapos balik ulit sa pagiging cold, inaabot ng weeks, so nagiging sweet ulit, yung ganun, yung setup na ganun, yung parang high and low, walang consistent na setup, hindi siya nagiging sweet everyday, alam mo yun. Si Mia, ilang beses na sinaktan emotionally. Pero bumabalik sa may mga moments na sobrang saya. Parang bumabawi. Yun yung gusto niya. Yung emotional na ganun. Yung parang roller coaster nga. Pabalik-balik. Hinahanap niya na yun. Hinahanap sa sarili niya. Hinahanap na ng utak niya yun. And of course, may mga babae na pumapayag dahil gusto nilang maramdaman na sila yung mas special. Hindi dahil masama sila. Pero dahil insecure sila sa sarili nila. Alam mo yun? Yung feeling na ako yung pinipili niya kahit may asawa siya, special siya doon. Feeling niya, sobrang special siya. Yung asawa, yung lalaki, ako yung pinipili niya. Shit, sobrang special ko, sabi nung girl. Diba? Lisa, diba? Example, parang nararamdaman niya. Pero, pag uwi yung guy sa pamilya niya, doon niya na-realize na hindi siya ang priority. Again, at the end of the story, laging kawawa yung kabit. Meron din yung mga lonely talaga sa buhay. Matagal na talagang available. Naghahanap ng intimacy. Yung simpleng attention, simpleng kamusta ka, nagiging malaking bagay kapag matagal ka nang walang nakakakita sa'yo emotionally. Alam mo yun, walang nagkikare sa'yo. Hindi mo nararamdaman yung pagiging babae mo. Yung katawan mo may hinahanap na. So, ganun yung nafe-feel ng mga kabit. Talaga minsan may biglang papasok sa buhay nila kahit taking yung guy, may asawa, may pamilya, kinagrab nila opportunity na yun para ma-fulfill nila yung sarili nila kasi matagal na silang lonely. So walang tamang setup talaga sa pagiging kabit. Lahat talaga sila ay isang biktima lang siguro ng sitwasyon or na abuso, pero kaya nila yung siguro kaya naman nila siguro yung tawag dito iwasan kung marunong sila mag-isip. At, ang harsh reality kasi dito, maraming lalaki may kabit hindi talaga iniiwan ng asawa Hindi dahil mas mahal nila, pero ayaw nila ng complication, responsibilities and fallout. Kaya maraming kabit stories na uuwi sa sakit, diba? Hindi dahil martyr sila, kundi dahil naging taong mahal nila yung hindi pwedeng maging kanila. Ay mo, di ba? Ang point nito ang sinasabi natin, hindi para sabihin kung ano ang tama o mali, pero para maintindihan natin na minsan people don't choose the situation. Hinihila lang sila ng buhay papunta sa ganong sitwasyon. And if may kakilala kang nasa ganong situation, imbes na i-judge sila, maybe i-guide na lang natin sila. Minsan awareness lang talaga ang kailangan nila para umalis sa ganung setup ng relationship para hindi maging gabit. So anyway, tapos na tayo. So ayun lang masasabi ko. Leave a like, subscribe and comment. Share this to someone na alam mo kabit, sa tropa mo kabit. Let's go. See you on our next video.